hailstorms and grace we know. Our hands have toiled, our hearts believed, in every harvest we've received. We've received. Work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace, in every season sweet increase. Now we rejoice, His name proclaim, and lift our voices in His name. In His name. Work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Work till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for You. Work till Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Work till Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Mga pinangganan kong mga kiksunan, ripen usab nga pagpakig-uban kaniyong tanan karon ning langyog to usab nitong tulmanon sa tingog sa paglaom or lesson review nga gisabak sa tulmanong tingog sa paglaom. O ang atong suhito karon nagkanayon, all to the glory of God, alang sa tanan ngadto sa paghimaya sa Dios o sa samang paagi mga pinangga kong kaigsuonan kapamilya kauban nato karon si Brother Jomar Sunggaling. Daghang salamat Pastor ug daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-abang kanunay ni atong programa. Labi na gyud kaninyo kanunay nga nagaatang sa atoang Facebook Live. Inot kamo magapabilin o makig-uban sa atong pagtuon ining taknaa. Okay, ang ato ang lesson, mga pinangga ko mga kapamilya kaigsuonan, nag-focus sa from lesson number 5. chapter 5, 7, Corinthians 5 1 Corinthians chapter 5, verse 10. verse Corinthians 10 5, to 8. 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10. Yes, ayun. So, pwede yung taasan niyo, Saro. Tibok semana, nahurot na ito nag-abanid, oy. Kaya kung di nyo na mahurot o abanid, dili mo makasabot karon. So, I wish and I pray, kung wa na ninyo na abaniron na ninyo human sa itong program karon, para ma-relate ninyo ang atong discussion, masabtan ninyo, nganong naabot na rin nga punto. Okay? Pero sa lipat na magsugod, Brother Jomar, pwedeng i-offer sa nimo ang prayer. Magampo ta. Diyos nga gamhanan nga naikaw sa mga langit, dinigtak na Ginoo kami nagapasalamat sa diin, ikaw naghatag na sab kanang higayon, magahimo kami sa pagtuon Ginoo ini nga leksyon. Ikaw magapanalangin ka namo Ginoo sa kaalam nga langit nun imong ihatag sa matag usa kanamo nga among masabtan ug makinabuyan ang mga pulong, among mapatalinghogan ug matun-an. Kining tanan mong ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, again, ato ang suhito, all to the glory of God, alang ngadto sa paghimaya sa Dios.
So ang ato ang memory text Sa 1 Corinthians 10 verse 31. Sa New King James Version, nagaingon din therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do it or do all to the glory of the Lord. isag-on sa inyong kaunon, inumon, buhata ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Mao na ka nang gitawag Brother Chumar o kanang overall principle. Mm. Sa mo buhatang tanan para sa paghimaya sa atong Dios. No need nga mabasa. Imo iprueba nga nakahimaya ka sa Dios. Tunod. Ako na sigo paminaw ng impeachment trial ba? Seri. Mhm. Karon pa ko kasabot nga kanadayng proof of evidence dili pareho. Proof and evidence. The explanation sa doktor ro. Oh, di na ko mo-explain na higay. Kaulaw ko. Adin ako ang proof ba na ng evidence. Dede, lahi po din na sila. Okay, so say prueba mo ng proof. Mo say ebidensya. Okay. So nga kana siya nakahimaya sa atong Dios. Mhm. So siyempre kung ebidensya, mabasa gyud nato. Mhm. Naay ka ng document. Yeah. Ang prueba, may mga proof. Nakay prueba. Oh, kita ang tamis mo kwarto. Naka-ebidensya, na video. Na di ay. Okay. Okay. So, Ang ato ang memory text din Pastor, mabaw kaayo tan-awon mga kaigsunan nga kung imo lang basahon mo ang buot ipasabot mga igsoon dali ra kay masabtan apan mo focus na pud ta sa letters or words nga na dinhi karon basig moadto ta sa rason sa uban nga okay lagi mo inom kay makaymaya gyapon sa Ginoo makahubog pa jud yung ilim doon. Anyway mga igsoon, dili na mawala atong mga tun-an mga kaigsoon kun dili ang tanang mga hisgutanan mahitungod sa mga katawan sa Korinto sa ilang sa panahon ni San Pablo nga bisan sila mismo nagapadala sila letter kay kang San Pablo para matubag ang mga case or issues sa sulod sa ilang iglesia. buratog tulumanon sa tingog sa paglaom ba? Maragi nga na nahitabo. Mag-chat sila, mag-text sila. Galing lang kay ang balos ni San Pablo sulat. Magpadala letter. Sulat. Okay. So, inani ang issue gikan pa sa chapter 5, chapter 6, chapter 7, hangtod dabot sa chapter 8, chapter 9, chapter 10. Kana tanan nga mga issues Brother Jumar o sa tanan nato mga tigpaminawan, ang issue rin na avoid two things. Yeah. Usa man duha ka mga butang, immorality, that is sexual fornication, immorality, and the other one is immorality gihapon, pero that is idolatry. So, likayan ng idolatry, likayan pod ang sexual fornication, ang papakikilawas. Again, among i-redefine diri sa inyong atubangan ha, ang kanang pulong fornication, ang buto-sabot ng fornication, that is sexual contact between husband and non-wife, or between wife and non-husband. Meaning, dili yun sila married. They are not in marriage relationship. Pero para sa mga banag asawa nga naminaw karon, kanang inyong gibuhat dili na siya fornication. Usa na siya ka butang nga inyong gi-exercise expression of love. Amen. Okay, gugma. So kanang duha man god kanang bantayan niyo kanang immorality of sexualization and immorality of idolatry. Kanang duha nahimo na sila mga kaigsunan because of loving yourself too much. Sobra ang imong gugma sa imong sarili. Wala kay gitawag og selfless love. So, nahitabo na siya nga nakaadto kag idolatry, nakaadto kag fornication because of selfishness. Ang imong gana, ang imuhang uwag o ang imong appetite may imuhang gipatughan. So, samtang magtuyok ang ato ang discussion karon, masabtan ninyo nganong tulo na sila. Immorality of in fornication and immorality in idolatry. So, then bottom line, selfishness. So, masabtan na ninyo sila along the discussion tonight. Yeah. Nagisgot kami itoon sa gugma, Pastor. Ang ato pong leksyon nag-emphasize po mahitungod sa pag-deal ni San Pablo ni ining issue sa sulod sa congregation sa church dito sa Corinto sa pamaagi mga kaigsuonan
nga ang pinakatumong ni San Pablo mo ang pag-unite sa sulod sa iglesia or ang pag-unite sa iglesia pinaagi sa gugma. Atong mga giingon din ni for along with this idea, Paul emphasizes that the need of everything or for everything done in the church or in private life to be done to the glory of God. Ang ginatawag din nga normal life and also the religious life, same na sila tanan nga makahatag sa paghimaya ngadto sa Ginoo. Ato mga isgutanan din ni karon pastor, 5 ni kabahin sa 1 Corinthians 8, by chapters mga kaigsunan, mag-start ta sa chapter 8 nga din gisgutan ang may tungod sa food sacrifice to idols kato mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Sa 1 Corinthians 9, ang hisgutanan po din mo ang Paul renounces his rights. Ang sa chapter 10, 1 to 13, ang mga warning ni San Pablo ngadto sa mga sa pagsimbag Dios. A warning against idolatry. And sa 14 to 22 sa chapter 10 sa Corinthians, the Lord's cup and the cup of demons. Comparative na mga kaigsunan. And fifth, no, ang the Corinthians 10:23 to 33, do everything to the glory of God. Ang pinakatumoy sa ato mga hisgutanan mga kaigsunan. Sugdan nato dinhi sa knowledge and love. Kini gitawag nga kaalam og ang gugma. Dili ni sila in verses mga igsoon. Tungod kay kinahanglan magkuyog yun ni sila kanunay mga kaigsuonan. Na ay verse sa 1 Corinthians 8 verse 1, first phrase pa ni mga igsoon, giingon din but knowledge pops up while love builds up mga igsoon. Tinuod nga adunay makahatag og kahimuan ang kaalam apan ang gugma mo ay magamolds nining duha magapatubo sa usa ka butang. Doon na maging problema silang panahon kaniadto sumala sa na record sa 1 Corinthians chapter 8. Pero na mga tao nga grabe ilang knowledge. Pero wala sila gugma. Ang ilang knowledge nga ang Dios dili tinuod. Kabalo silang what's wrong sa mga Dios. Di ba na tinuod ng Dios. Kabalo man ta nga usa lang ang Dios. Samtang sila daghan silang mga Dios. So dili na siya tinuod. So therefore kanang mga pagkaon nga na-offer ngadto sa mga Dios, dili na tinuod. So pwede na tong kaonon. Kaya ang pagkaon nato sa mga pagkaon nga na-offer sa mga Dios, dili makapahimo natong matarong, di pod makahimo natong sobra kadautan. So sa to pa wala. And that is true according to the knowledge. So logically speaking, Brother Jomar, tama siya. Knowledgeable gid ka na nga tao, pero nawala iyang gugma. What might those new believers, new converts could say nga nakit-an kanila nga nagkaon ka dito kauban sa mga namista. So, kung sila masulti dito, so nawala na po ang kanabang kinagitawag bitaw nga separate from them. Nawala na po na siya. So, pras ko na nato, daogon to ka ng Christmas. So, problema di ba nato problema ng Christmas? Pwede i-celebrate, pwede dili kay kabalo man ta nga ang ilang tugahan na mao ang kuan lang ato pag celebrate of Christmas lahi man sila ha. So bright kay mga tarungan. Nawala ang gugma. Now what might those people nga bag-o pas ka matuoran could say nga di pa kaapas imuhang logic. No? Di pa kaapas imuhang understanding nga ganong gimo nang gihimo. So what will happen to them? Mo nang ang katupon intawong mga reformada, mga offshoots, dito po sila mangisita sa mga wapod makasabot. Dali lang. Kaya nawad yung nabikilang tungod sa gugma, wala malamano, na yung mga pagbati, mga relasyon nga wala ma-reconcile. Wala nila masabti. So, yun anang nahitabo. So, ang gugma o ang kaalam, sometimes nag-conflict. Pero ang Bible nagsulti, si Paul, ingon siya, kinala ng imuhang kaalam, resulta gugma. Amen. Ang imong gugma, resulta kaalam. Mao gani ang gusto ni San Pablo nga tungod kay naay division na hitabo sa sulod sa congregation sa Corinto. Tungod kay naay ginailan nila nga mga kusgan, these strong men mga igso nagtudlo ni sila ngadto sa mga influential nga mga tao, those famous or popular sa ilang lugar, or those mga high profile nga mga tao sa sulod sa ilang congregation, and ginatawag nila sa ilang ceremony nga pwede sila nakaunon or naaba dito
bisan pag unsa nga mga pagkaon nga sacrifice didto, pwede nila makaon upon those weak mga people or those mga ultimo nga ato tawagon mga igsoon og ultimo, mahimong wala sila'y katungod sa pagbuhat sa mga butang na gusto lang buhaton. Nga naman kay nay duha ka gitudlo dinhi ang strong. Paul divides the church into two groups, or the strong and the weak. Mo ning mga giingon din mga igsoon sa 1 Corinthians 8 verse 4 to 7. The strong understands that idols are nothing, for there is only one true God. Pwede ra sila mukaon ngadto sa mga pagkaon nagihalad ngadto sa mga Diyos tungod kay nasayob mo silang dana, way mahitabo nila mo yung gingon kana pastor. Way mahitabo nila kay makaon magyud nila kay ang ilang gituan maora man gihapon ang Dios, or nag-usa ra gid ka Dios. And second, the strong eat meat sacrificed to idol because they know that idols cannot contaminate the food. Katong mga rebolto dito di man sila makapahugaw ngadto sa mga pagkaon. So pwede na sila makaon, but the weak have not yet grasped this point. Wala gid sila kabangkaagan ini mga kaigsoon, and the weak believe they sin if they eat the meat. Murag sama ra gyapon in relation sa ato nowadays mga kaigsoonan ba nya pwede ra nato buhat or pasagdan na lang nato ang sasulod sa iglesia kini siya kay leader ba ni sa isa ka sa small group, or kini siya influential ba kay ni sa sulod sa iglesia, donor ba kayo ni siya, so okay lang na siya magpadayon sa iyang ginabuhat. Sagdan lang na siya, pero katong weak dili gid sila pwede i-condemn, pwede pa gani ihulog nila diretso. Ingana ang nahitabo kani adto mga kaigsuonan. Nasahin ko sa ka remote areas. Remote kay ang biyahe dito perting layo amo dagan og halos 24 oras. Ang biyahe kay guba man karsada, pero karo dili na. Kay sementado na tanan. That is in Davao Oriental, Baganga. Ang Baganga doon ay bukid kaayo mga higala nga bubaktas pa kag mga halos 15 kilometros. Kay bisan motor na makaagi. So magbaktas mi sugod kadlawon pas Biyernes o itong Sabado. Kung dito may manimba. Kalimot ko sa lugar. Iguang nako. Basta kay layo gito kaayo nga lugar mga kaigsunan. Parte siya sa Manurigao, something like. So, baktas mi dito mga kaigsunan kay doon ay kasal. Pag-abot dito ningon dayon to, kinsa may pastor ba nga di makaan sang sudan? May pastor na di makaog sudan. Kaya di mo kumakaog karne, di mo makaog something like vegetarian. So karne Ato sudan. nga time. So, ingon din sila nga, di makamang kayo ng gulay, makamang ka mo ng gulay. So, nagkuha sila gulay, kaya salamat kayo ng gulay. Bana, nag-serve na tanan, man magkasal tanan. Nagkasal na tanan, karabi na kinananil ako, gawin po sa kong gulay. Ang ilang ihatag, ang kabalo mo, kita na ko rito nga, naa sila gulay ito, na dahon, na nila gilubok. Kailan gilubok sa kanano, nga paspas pa sila lubok. Nga patay asin, tangi tuyo, tangi ka ng ano ba? Tangi ka ng bitsin. Wala na may bitsin. Lami kay ingman ba, dili ko magbitsin. Lami kay naon ba kay, according to my knowledge, bitsin can destroy my brain, can weaken my brain. Lami kay, butay bitsin, kaya di makadaot na. Ano ba niya? Siyempre, wala ko sila kang ilagot to do their best ba yun. Makaserve sila maayo. So, wala na lang po ko kay ako, kining gugma yun nato, total ka na ilang gulay, di man kita nila bawal ba? Okay naman kita ilang gulay nga giluto. Wala, lubok sa mayo, pipino yung mayo. Ako man giserve nila. Pula-pula, oy. Ulo sili, di ay ilang gilubok. Mga labuyo, ba, panglubok ka na. Tangan nilag asin, tangan nila o kanang bitsin. Yan na mo kay almoranas at tunga. Nila almoranas, pistula in ano. Pistula in ano. Alam mo, samot na ba ni bukaw ko, ani? Dali kayo mga, no, di ko mukaon na kay my knowledge is concerned, na di ko mukaon na. Pero kabalo mo nun, ampor ko, mukaon lang ko, ni bubanin lang ko kaysa mga hiubos yung mga tawhan na ba? Total, di man po siya bawal sa doktrina sa langit, nga ipakaon. So, inana ba ang punto mga kison? There are times nga, our knowledge, nakahibalo nga, something is different, dili maayo, pero anyway, di man sa supapos ko buton sa Ginoo, di lang maayo sa ko ang personal nga lawas. Ako tong is-say no, 100% basig mahiubos sila kay ako di kaon na lang ko totally pa po siya bawal sa Biblia. Okay. So, unlike po din nahitabo, dili ang pagdili pagkaon, ang ilang mukaon gyud sila because of knowledge. Because of knowledge, mukaon gyud sila. Sa bersikulo 4, kabalo sila nga usara ang Dios kana mga Dios wa ni pulos. Wala ra na sila, dili na sila makapahugaw. O di na sila mahugaw. Pero matod pa mga pinangga ko mga kaigsunan, kinahanglan pod nga ang atong kaalam pod
mo resulta pod ngadto sa sa paghigugma. Ug ang paghigugma nato mo resulta pod ngadto sa singa na ni. Mo resulta pod ngadto sa kaila po nato ngadto sa Dios. Yeah. So, yeah. May ingon yun din, but the strong through their knowledge and example can cause the weak to fall. Tungod kay gipasagda na lang mga kaigsunan nga they're knowledgeable people. So unsa na lang ang gatong mga weak and out of love for his brother, the strong must restrain himself. Tungod kay maalam man day siya, mas maayo di ay or mas naa day siya kalaon na siya katungod, I mean na siya mas labaw nga kaalam nga dapat kabalo siya mo paubos or kabalo siya mo pugong sa iyang kaugalingon. And Christians should put love before knowledge when knowledge may be stumbling block for the weak brother. Tungod kay unsa na lay ikaingon ni adtong maluya nga gitawag nga maluya nga tao kung magtan-aw sa privilege nga naa sa mga strong men. So mga kaigsoon, mao ni ang gusto hatagag punto or hatagan sa gusto na warning ni San Pablo ngadto sa sulod sa iglesia nga gusto ta magpabilin ang gugma sulod sa iglesia, magpainobsanon. Kung gusto ta magpabilin ang gugma o ang unity sa sulod sa iglesia, ikinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon. Sa verse 3, kay verse 4 man to, nga grabe lang knowledge, pero walay gugma. Sa verse 3, if any man love God, the same is known of him. So makaila po ka, kung mailahan po kaniya, makaila po kaniya, sa to pa, when you love God, there is love in you. Na po kay knowledge about Him, about God, about your people, about your brethren. Ang nahitabo, doon na sila knowledge pero wala sila love. Ang gusto ni San Pablo, na kay love. O kanang love nimo, maunay mo hatod nimo sa pagkaila sa Dios. Amen. O pagkaila nimo sa imong isikataw. The rights of the gospel mga igsoon sa kinabuhi ni San Pablo dito sa panahon sa mga Korinto or sa panahon dito sa Corinthians. Sa Corinthians 9, Paul renounces his right sa pagpadayag ngadto sa mga katawhan niadto nga dapit. In the same way, sa 1 Corinthians 9:14 or 9:14, in the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Tungod kay kini nga mga hitabo mga kaigsuonan, gusto ipasabot ni San Pablo ngadto sa katawhan nga human niya pagbadlong ni adtong mga tao sa pagtanaw sa strong men and the weak men. Napa siya ilaing concern mga kaigsuonan sa chapter 9 nga sa panahon sa pagdili or kanang dili ginatawag nga babag sa pagminsay sa mga balita mga igsoon or sa pagminsay sa katawhan mahitungod sa gugma sa Ginoo, ang ginatawag nga panginahanglan or livelihood sa sulod sa or panginabuhian sa tao para dili siya makahimo sa pagmensahe. Tungod kay even si San Pablo nagpahinomdom ngadto kanila mahitungod sa ma-share gihapon nimo ang gugma pinaagi sa imuhang pag-provide sa Ginoo sa kaalam ngadto kanimo pinaagi sa livelihood imong mapadayag gihapon ang gugma sa Ginoo ngadto sa katawhan. Tungod kay dito sa ilang dawit pastor si San Pablo na ginatawag na self-supporting gihapon nga ministry. Ilali mo ko na itabo, ang nabiktima sila sa fornication, nabiktima sila sa idolatry, because of loving themselves, their passion, their interest, self-interest. So, tungkol silang gana, silang kinabuhi, nabiktima sila sa, daogo na lang nila og kaalam ba? Matod pa sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, ang gugma makapaborot. No, I'm sorry, ang kaalam makapaborot. Kay salig kay mga bright sila, mga bantugan sila, mga ilado sila, professional sila. Wala na sila gugma sa ilang isikataw. Ang ilaha karon gugma na para sa ilang sarili. Amen. Because of the knowledge they had. No. Usay mo ingon nga sa ila man na kanito pastor. Naapo ni sa ato karon, mas the reason nga nung gisulat na siya. Kay naapo na siya sa atong panahon karon. Tungod sa grabe kataas atong kaalam, ang ato na tanang gusto man itong gusto matuman ka, mag-board meeting ta, ako'y plano, pasikot-sikot, ang akong gusto may matuman, pag di ni masuk bukuan, book out ko sa meeting. So yung nana ba, nanatay ka ng nana sa tong utok nga, tungod sa tong kaalam, kay balo, nawala atong gugma sa tong isikataw, ug labaw sa tanan ngadto sa Dios. Sa
Deuteronomy chapter 6 verse 5. Gi-emphasize yun na paghigugma nga to sa Dios. Mm. Unya sa 18:19 sa Leviticus, i-emphasize po na paghigugma nga to sa sikataw. Mm. Sa 22 sa Mateo, ang paghigug sa 22 Mateo gikan sa 36 hangtod 40 hangtod 36 hangtod 40 nga ang pinakadako nga sugo mao paghigugma sa Dios. Ug ang ikaduha sunod samar paghigugma sa may sikataw. Yeah. So gi-emphasize yun na pag-ayo mga higalag kaigsunan nga mas importante ang gugma kay ang gugma mohatod kanimo kaalab ngadto sa Dios o kahibalo ngadto sa may sikataw. Now, the point is, nano naabot sa chapter 9 nakisgot og panginabuhi. Kay gigamit ni San Pablo ang iyahang kaugalingon nga example of selfless love. Amen. Gugma nga walay sa may selfless. Kanang Walay kaugalingon. wala na yung mag-una-una. O wala siya mag-mind sa iyang self. Ang iyahang lang yun, gugma lang yun niya ngadto sa mga tao. Kabalo mo si Paul, number 1. Ha? May nang masayod mo mga kaigsunan. Kabalo si Paul nga kinahanglan tanan na itong mga butang pagahimuon alang sa pagdaig sa itong Ginoo. Mm-mm. Muna yun siya nga to eat and drink, do it for the glory of God. So, buti pasabot, in general, buti pasabot mga kaigsunan nga, kabalo magud siya nga, ang mga religious leaders ato nga time, mga buutan, mga matarong, nagapang-alagad sa mga tao, o nagadawat og support, material support, financial support sa mga kaigsunan. Mm. Nagadawat. Okay, I do not know if ever it was it in form of donation or love gifts or tithes. Mhm. We do not know. Mm. So nag-ingon si Paul nga ang nagahago sa may balita magakaon sa kita sa may balita. Mm. So, yun ana ang naitabo niyo si Paul nga kami pudunta na pudunta mi niya na. Okay. Unya ang mga apostoles kaniadto kadaladalag asawa sa chapter 9 verse 5. Yeah, tinod. Dadalag mga abasig ka asawa. Yung si Paul, kami punta si Barnabas, punta punta mi, magdala punta mi. Mhm. Wa ba di katungod niya na? Ang pangutanan ni Paul, oy kayo no. Kung ninyo yung basahon mga kaigsunan, wala ba di mi katungod? Wala ba di mi katungod? Basa, malingaw ka riyan, na ba di na sa mo ang kuan? 3 rights out of love man ang ihisgutan din eh. Ang gibutang dito mga kaigsunan, nga, matod pa ni Paul, wala ba di mi katungod ana? Mhm. Tulo din ni Pastor. Oh. Ito, basahan din niya. Paul renounced at least 3 rights out of love for the weak para sa iniadtong ginatawag ng mga maluya. Right to be fed by the congregation. Mo na itong isgutan karon Pastor nga ano ni katungod nga mapakaon o pakaonon sila sa iglesia. Paul renounces this right as an apostle to be supported by the church he ministered to as others apostle did. Pareho or sama sa gibuhat Pero nila. excuse me ha, ang Mhm. gasulat ana baya dili baya si Paul. Yeah. Si Luke. Oo, So meaning observer ang gasulat. Dili Dili siya personal ba ngayon bugir. walay ni Paul. bias na mahitabo Oo. sa iyang writing. Si Luke ang gasulat ana mga Mm-mm. kaigsunan Mm. alang sa inyong kasayuran. And second one, nagiingon din ni right to be accompanied by his wife. Ano na siya katungod nga madala sa ilang mga asawa. 1 Corinthians 9 verse 5. The general practice among the apostles was for them to travel with their wives to care for them and to assist them in their ministry. Kay para mo tabang sa ilang ministeryo mga igsoon mo kuyogo nila ang ilang asawa. This woman, like her husband, would have the right to be supported by the church. Ano na pa katulad? Bisan pa kato yung asawa ganit suportahan sa iglesia. Ikatulo, right na to perform common maintenance work. Paul wants to earn his living to avoid people thinking he wants to take advantage of his audience and to give them a demonstration of selflessness. Sa ato papunto sa si San Pablo, magwali siya din siya mingon nga ison kagahapon lagi may bugas. Oh, wala. Migani kanay naluoy ni hatod. Mm. Ang mga brother po minot at bugas na naluoy po niya kataw sa kasakoy padala ko to. Unya, Pero dala solicite. ang una-una, bakit tag-isa lang maghunag na nga? Ito, daghan pa yun, di ba? Oh, daghan So pa dili yun. gusto ni San Pablo nga naay. Ganay mag-ingon Oo, ana. yeah. Okay, another thing po kanang kato si Priscilla at Aquila mga kauban to niya sa buhat pero mga negosyante po magtiayon to. Dadalag asawa. Nya may si Paul nga anong wala ko asawa kan Barnabas po wala po anak bitaw. Nya sila si San Pedro gimension po niya si San Pedro. Ganay asawa laka. May pa si San Pedro si San Pablo may himuon ninyong unang Santo Papa. O mura pag mo haom pa di ba? Murag daw. Okay, walay asawa. Malian ninyo, oy,
inyong gipadako nga pinakaunang Santo Papa si San Pedro nga naa man di ay asawa. Oh, di ba? Wala na mo magmahay diha. Ito sa dugay-dugay naman na ipaglaban na lang ninyo ang inyong mali. Nga dili magminyo ang mga pari kay lagi sama kang San Pedro nga wala magminyo pastilan. Now, let's go back to the point. Sa 7 versikulo 8, nag-ingon si Paul para sa mga dili minyo. Ayaw na mo pagminyo, sama nako as do I. So, saan pa explain diya? Member ba isa sa Sanhedrin? Bisa kung saan ni magbasa, member sa Sanhedrin. Although doon ay moingon nga dili sa member sa Sanhedrin, pero dili kaayo mas lig-on gyud ang punto nga member siya sa Sanhedrin kay ngano man pag ingon nga pabatyon ang mga Christians apil man sa butar. Daghan verses nagdugan mismo. Yes, nga member sa Sanhedrin. Nakaroon ang punto karon ang mamember og Sanhedrin dapat minyo. Minyo. Nya karon saon ta man deron? Minyo gyapon day siya. So minyo si Paul pero Wala. ninyo man siya nga magpabilin ka mong dili minyo sama ka nako explain daw. Sa verses lagi ingon sa 1 Corinthians verse 7 to 6:14 man siguro or 16. Verse 8, pag mention niya na unmarried siya dito, giingon sa original Greek version, giingon dito na amagos, referring agamos nga naga-refer ngadto sa widower. Katong na matyan og asawa meaning naminyo siya daan o namatay lang guro iyang asawa. Siyempre widower man siya. So dili na ko na single gyud siya ni abot. At tinuod single siya pero namatyan na siya kuan. Wa ta kabalo na matyan ba? Bulag ba? Kabalo kay pag abot ba sa unahan ga-promote ba isang bulag. Nga pwedeng magbulag ang magtiayon, pwedeng mag-divorce. Naisgutan ta man nato milabay. Yeah. Oh. Asa tumoy pod sa imo sa verse na yung gibasa nato karon nga kung mahimo dili na lang magminyo mo to yang pero kung magminyo ang manggaling dili sala. Bato pa sa verse 28. Now karon nabiyan ta na diha mag-igsoon ato na punta sa punto nga unsay trabaho si Paul klaro naman si Paul nga usa siya ka tent maker niya. Ang yang mga dealers mga tabang po niyang negosyo para maligya siyang negosyo sila si Priscilla ug si Aquila mga magtiayon. So magtinabangay katupod si Lydia. Kay kato si Lydia mamutoy ga katudlo niya market sa tent, no? Sumalas pa sa Acts chapter 16. Now, unsa man po'y panginabuhi ni Barnabas kay uban man sila. Did Barnabas accept tithes from the brethren? So, may mention dito no. Wala man gi-mention mga pinangga ko mga Pero kaigsunan. nagapanghatag siya. Yes. Sa 1 Corinthians 9:12-14 and Luke 10 verse 7, although Jesus made it clear that those who preach the gospel should live from the gospel, katuloy lang makahimo sa pagsuporta kanila gikan sa pagmensahe, but both Paul and Barnabas voluntarily renounced this is not or as not to hinder believers. So wala ma-mention ang panginabuhi ni Barnabas pero daghan siyang kwarta kay nagapang-donate man siya. Kasi namaligya to siyang terisol. No, takabalo. Nato siya hospital, nato siya plus ultra plant vitamin. Daghan to siyang mga negosyo nga wala na may entrepreneurship. Wala na nato siya nahibaluy unsay iyang negosyo. Wala gisulat ni Luke ayan negosyo. The point is, ingon si San Pablo, wala ba di may katungod nga mukaon o suportaran? Wala ba di may katungod nga magdalag asawa? Wala ba di may katungod nga mudawat pamig tithes? Mudawat po og donation support sa mga brethren para sa among panginabuhi. Higalag mapinangga ko mga kaigsunan, mag-istorya tagmayo Kasagaran gyud sa mga pastors, kasagaran gyud sa mga liman may nang may balumo. Magministry na sila, apil na sila ang personal nga pagkaon. Muna ako dili ko matingala nganong ang mga kaigsuonan ilahang odyukan ng utok na kanas Pastor Villaber nitambok na siya, nikdako na siya kay sige kaon sa tithes sa mga kaigsuonan or sa donation sa mga kaigsuonan. Di na ko ma-blame kay ngano I have been with pastors nga mga retired na bata pa ko kani adto nga nagahimo sila ministries nga self-supporting. Pero dito po nila gikuha, despite nga na sila retirement, dito pa nila gikuha ang ilahang pagkaon sa balay. In which nakita na ko nga bisan bata pa ko kaniadto nakatan-aw gyud ko nakaingon ko nga dili siya maayo. Muna nga nakaingon ko nga puhon itugot sa Ginoo if I'll be on a self-supporting ministries bisag piso dili ko mukaon sa donation sa mga kaigsuonan. Muna nga mingon sila kana si Villaber mo na ay gipasaylo ta namong tanan kay mao man ay kasagaran. Mao man ay kasagaran
nga ang mga pastors, mga laymen, nagtuo sila nga suportaran sila sa mga brethren. Pero mga kaigsunan, kung mangayo manggaling ko kwarta sa mga brethren, dili ako personal. Para siya sa LCM. Manang doon namin treasurer, doon namin presidente, doon namin board members, doon namin board of trustees, in which ako dili ko membro sa board of trustees. Wow. Dili ko membro nila. So, inana ang punto mga kaigsunan, naay grupo, naay committee nga nagamanage o dili si Pastor Villaver. O kana nga grupo nga nagamanage o na treasurer, pangutan-an ninyo mga treasurer o naghatag ba na sila pamiliti namo mag-travel pagadian o bisag asa wala. Nanginabuhi mig amoa mga kaigsunan. Amen. Si Brother Jomar, ang iyang panginabuhi para makatabang siya sa buhat sa Ginoo, nangimpleo siya. No, nanrabaho siya sa GCare Health Company. Amen. So, para siya mabuhi, makatabang siya sa buhat sa Ginoo. Mhm. Ako pod, gibuhi ra po ko sa GCare Health Pharmacy. Ay, pharmacy ba? Company, I mean. Gibuhi ra pod ko mga kaigsunan sa usa ka kompanya nga nagnegosyo nga gitawag og GCare Health. Mm-mm. GCare Health. So, mga higalag kaigsunan, mananga okay ra ko nga dili ko bisag piso mangayo sa mga brethren. Although na mga manintal, magpadala sila, budas lang tayo nga, Pastor Tyson, nabay ito Ay, budget. nag-chat ba niya? Naghatag siya, gamay po niyang gihatag noon, mga 900 naman po noon. Mhm. Pero nakasulat siya resibo, tights. Tights ang gibutang. Giuli gyud mga kaigsunan, giuli gyud. Pagkahuman na, iya rin kong gipahiyom din siya nga, ay testing raman to. Testing na din. O actually, dili na siya tights. Dili siya, God the Lord knows. O dili ko mo dawat imo kong giilad. Wag yung ginawa. Yan lang ako, ayaw lang. Kaya bago na ba yan na naitabo? Bago para yun, karoon lang bulan na sa July na naitabo. Ano na ipagpinom doon si Ellen White, di ba, sir? Sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 215, nagingon din ni, if you see that by doing certain things which you have a perfect right to do, you hinder the advancement of the God's work. Tungod kay imuhan mo ng galingon mga igsoon, if refrain from doing those things and do nothing that will close the mind of others against the truth. Mga kaigsunan, ang usa sa responsibilidad gihatag sa Ginoo kanato para pagduol o sa pagpasabot kanila may tungod sa gugma sa Ginoo sa matag usa kanila. All things may be lawful but all things are not expedient. Bottom line Mm. sa issue. Mapunggan di ay nimo ang imong kagalingon sa pagpatuyang sa fornication. Mapunggan nimo imong kaugalingon sa imuhang pagpatuyang sa appetite sa idolatry. Sa appetite sa idolatry, kaon man ang issue, Brother Jomar. Sa chapter 8, chapter 8 hangtod sa 10. Doon na mga mga pagano kaniadto nga mag-ihaw sila og actually ang ginaihaw magud karniro, magud og kanding. Bisan sa pagano, Brother Jomar, di sila mag-ihaw iro. Dili. Ang Oh. ilang iserve ka to, Joe, Oh. kung ginagawa Dili. nila sa market. Sa mga pagano na, ha, di sila mo ihaw kabayo, di sila mo ihaw og layon, tigre, iring. Ang ilang ginaihaw, karniro ra gihapon og kanding. Mo may ibaligyan Unya. mo nila sa market. Oo, di pagkahuman, ang di mahurot atong kasunog, kwaon sa pare, para naapot sila ilahang panginabuhi, pare sa gapagano ha, Mhm. ilang ibaligya sa market. Oh, tinod. Kunya di naman to may bawag asa tugikan kay the same man pod sa mga katawhan sa Israel, sa Jerusalem kaniadto, nga ang ilahang karni, nga di po nila mahurot, ila pong ipang dispatcher sa Israelites ka time. Pero during this time, wala na to, kay naundang naman ang halad-halad sa Oh, tabernakulo. So, ang nagpabili na lang ang naghalad sa tabernakulo, ang mga hintil na lang. So, kabalo ka nga karniro to, pero nahibawaan mo nga murag half-cook ba? Oh, di ba? Damagay, mga mong karinderya nga, pero tindalian nakaluto og barbecue manok. Okay. Kaya naluto na dito daan. Giinit rin dito. O, giinit na lang to nila. Half-cook na ba? Nga gimarinit to daan sabay sa baboy. Okay kayo. Separate lang pag mo na yung problema. Pero kadto mga kaigsunan kay, ang mga pagano, doon naman sila believes nga para to sa Diyos-Diyos, di nila isagol og baboy. So, ilang ibaligya sa tiyangge, sa palengke. So, ang buhaton po bisag kabalo pa ang mga kining gitawag og mga katawhan sa Dios nga igihalat to sa mga Diyos-Diyos. Palito nila, ato silang balay, kaono nila. Ingon si San Pablo, wala man ay problema, kaya di man na makapahimo nimong sobra kamatarong, di po makahimo nimong sobra po kapagkadautan because
idols are nothing. Mo ni yung mention na walay Oh. pagpili mo dito sa market. Wala mahitabo, di mo kumukaon kanina. Pero ang gi-condemn ni San Pablo, tiwason nimo pagbasa ang chapter 8, kadtong mga tao nga dito gyud sa templo gyud mismo sa diin gihimo ang kining gitawag Sacrifice. og seremonyas Mm. sa paghalad, dito ka nagkigsagol, nagkigpangaon ka dito nila, kana may gikondinar ni San Pablo nga dili na pwede. Gikondinar po na sa mga apostoles sa Jerusalem, sumala pa sa 15 versikulo 20 sa buhat, nga dili po bukaon ang mga katawhang hintil ni ana. Kaya nga naman, mao man ay batasan nila nga dito sa kanang mamista ba? Mm. So meaning og hatdan ka sa inyong balay og pagkaon nga hinala gagikan sa pista, pwede nito nimong kaonon. Pero never nung kang muadto ka dito, kaya moapil po kag hudyaka nila dito nga magkigpangaon po ka kauban sa ilahang mga hinalad sa Dios. Mm. Di-apil ka og pista ba? Kaya ang pista man good is Viva Senior, Viva Pahinungod, Pagday, Pahinungod din no. o Excelsis Gloria ngadto silang mga Dios. Mm. Dito ang conflict, dili ang pagkaon sa unod nga hinalad sa mga Dios. Ang conflict mga higala, ang pag-apil mo Viva Senior. Mhm. O ba niyo, may mga on pasod, ato ra may kulon, di apil ra may tala to sayo atong kanang January 17 ba? Uh-huh. January 17. Wala mo ni kaon, kaya wala mo kaon dito sa Cebu, pero ni apil mo Viva Pit Senior. Mhm. Nitambong mo sa kalihukan, nitambong mo sa pista, bisan pag wala mo ni kaon, that is a taboo. That is forbidden, mga kaigsunan. Ginoon. Mo nagikondinar ni San Pablo nga ayaw nagbuhata di Dio. Kaya kung mukaon mo nga naa dito sa templo kauban sa nag-celebrate, nga naa pa'y mga bagong nabautismo mga nakakita, Unsa na lang? mga pandol sila, naghimog conclusion si San Pablo nga ang maayo dili mo magbuhat o bisan unsang makapapandol sa iyong isig kaigsuon. Mm. Ang maayo di na lang kumukaon og karne, di na lang kuminom og bino. Dito. Para dili mabikil. Mm. Pero nipalit ka gikan sa palengke, gidala nimo sa inyo ha. Wala man tay supak, okay man to siya. Kanang muadto ka didto. Ako pa nimo mamista ka, pangugas na nagplato, nakaminsahe ka pa. Nitabang paghugas sa plato. Tabang pagpangugas plato, nakaminsahe pa ka. Pero mapil kang link ka dito sa mga bisita, mapil mo kang hudyaka dito, katawa-katawa dito, enjoy silang pista. Maunay giingon ni San Pablo sa 2 Corintios 6:15, unsa may panag-uyonan kang bilyan o kang Kristo Mhm. diha sa maong templo. Mm. Unsa may pag-uyonan kang Kristo og sa mga larawan og sa mga Dios. Ang tambag ni San Pablo, panggula kamo gikan kanila, mga katawhan ko. Kay ako mahimo inyong Dios o kamo mahimo akong mga katawhan. Dawaton ko kamo nga mga anak ng mga lalaki o mga babae, hinangpunon ko kamo pagdawat. So, panggula kamo dili ta dito manglingkod dito mapanahon sa pista mga kaigsunan. Basig mahimo tang kapangdulan pahinuon sa uban. 1 Corinthians 10 verse 7, mao man ni ang gisgutan karon pastor. Ingon na daan ni San Pablo, this is warning against idolatry mga kaigsuonan. Na adunay lesson niini from the past. Gi-mention din ni San Pablo sa 10 verse 7, do not be idolaters. So mga kaigsuonan, siya na mismo nag-mention nga dili kita mahimong magsisimba usab sa Diyos as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Or makig-appeal dito sa pagighudyaka mga igsoon sa pag-celebrate. Ito mong mention ka na, Pastor. Adunay lesson ni ini mga kaigsoon mo. Balik ta ngadto sa mga Hebrews or ngadto sa mga Israelites sa panahon sa wilderness or sa ilahang pagbaktas paingon sa yutang saad. Kining atong kinabuhi karon sama ra pud ni sa pagbaktas paingon sa yutang saad mga kaigsuonan nga mao ang giandam sa Ginos mutag usa kanato. The experience of the Exodus katong pagpanaw nila paggawas gikan sa ilang pagka Ipon. sa bandage understood spiritually is a parallel to our own. Pareho gyud kay mga kaigsuonan. The crossing of the sea is like our baptismal covenant, 1 Corinthians 10 verse 1 and 2. The food and the drink they took in the desert is like our participation in the Holy Communion. Kaning atong ginatawag nga celebration or ceremony na ginabuhat nga Santa Cena where we eat and drink spiritually the body and the blood of Jesus. So kung makikaon dali dito sa celebration sa mga sa pagano and also mukaon pud diri sa celebration sa ceremony sa paghinumdom sa kamatayon ni Jesus Christ,
mahitabo nga wala gyud pakig-uyonan between sa secular mga igsoon. Beware, despite their experience, the Israelites fell into serious sins. Gipakitaan sila sa tanang kaalam or sa tanang pagkamaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi, apan nalaglag yapon mga igsoon ngadto sa grabe kayo nga pagkamakasasala. Mo ning ginatawag pastor nga lisod naman gani ang ginatawag nga ignorance or kaning nakasala silang wala silang sayod. Unsa pa katong nasayod ng daan nga sala pero buhaton gyapon mga igsoon, including idolatry and immorality. Let the same thing not happen to us. Hence, the apostle concludes this section with a powerful piece of advice. So, if you think you are standing firm, kung nagtuo ta nga ni barog ta nga malig-on mga igsoon, magbantay ta, be careful that you don't fall. Basig malaglag ta mga kaigsuonan. 1 Corinthians 10 verse 12. Kang Ellen White, The Acts of Apostles, paragraph 316, 317. Gingon din the apostles' words of warning to the Corinthian church are applicable to all time and are especially adapted to our day. Sa atong panahon karon, importante kay mga igsoon nga masabtan nato ni tungod kay ang nahitabo kaniadto maupon ang nagakahitabo karon. By idolatry, he meant not only the worship of idols, but self-serving, love of ease, and gratification of appetite and passion. Ang pagkaon lang kaniadto sa gusto nila, ang glutton ni ilang ginabuhat, ang pagpakasala mga kaigsunan, ang pagpataas ilang kaugalingon, mao usab ang nagakahitabo karon. Ang gibawal gyud ha, conclusion ni Paul ha, mao ni ang emphasis ni Paul. Ang pagkaon og karne usbon ko nga gihalad sa mga Dios dili mao ang sala. Ang sala ang pag-join sa celebration, sa pista ngadto sa Dios pinaagi sa pagkaon nimo sa maong karne. Pero sa baong pagpista, nahuman na ang pista, gibaligya na sa palengke, gipalit nimo, gikaon ninyo sa inyong balay, wala na ka ni appeal sa celebration, bisan pag nakakaon pa ka sa karne nga nahalad sa mga Dios, pero wala ka ni appeal sa celebration, wala kay labot sa hudyaka ditong dapita, sa revelry nga ilang gihimo, di kadto mag-iisip ni Paul nga, that cannot make you more righteous and that cannot make you more sinner. Okay. Now, buti pasabot, let us eat the meat properly in our home, not in the not in joining ourselves, not in union of ourselves with them in the revelry celebration. In a way, Okay. Now, sa verse 8, sa 1 Corinthians 10 verse 8, verse 7 to kanina, idolatry. Sa verse 8, bawal ang fornication. Bawal ang fornication. Kung ikaw, balik ta sa idolatry, kung ikaw nagkigpista kag pangaon sa ilang celebration ditong dapita para sa Dios, nahimo kang partaker sa ilahang sala. Pero nagkaon ka sa karni, diha sa inyong panimalay, kay mo nang gipalit ang maong karni, wala giisip nga sala. Let's go to sexuality. Sexuality, di-join ka sa celebration sa imuhang sexualization dito sa mga tao nga dili mga Diyos nun, dili po di mo asawa, that is fornication. Pero kung nag-enjoy ka sa imuhang sexualization diha sa panimalay as allowed as gift of God para sa banag asawa, dili na siya sala. Balikon nako para masabtan na itong mayo. Kung ikaon kag karni nga gihalad gadto sa mga Dios in union with their festivities, kauban ang mga dili magtotoo, nakasala ka sa idolatry. Pero kung ang maong karni human sa pista, gibaligya sa palengke, napalit nimo, gikaon nimo siyang balay, wala siya giisip nga sala. Ang imong pagpakigkaon kauban sa mga dili magtotoo in festivity and revelry, pahinungod silang mga Dios, kontrasto sa imuhang seremonyas pod nga nagkigpangaon ka kauban ni Kristo panahon sa Santa Cena. Kontrasto siya mga kaigsuonan. Pero kung gikaon nimo diha sa inyong panimalay nga dili na para sa celebration, nagka-jive sila ang seremonya sa
Last Supper o sa pagpanihapon ninyo sa inyong balay. Ato na punta sa fornication. Kung ang sexualization imong gi-enjoy kauban sa pagpista didto sa mga dili magtotoo. Pastor Adventista man to akong kabit. Pareha mo duha dili magtotoo. For your information. Yun ako may pastor daw, kanabit ang dili bangitag partner nga dili Adventista. So uyon kay ko ana. Ang akong kabit pastor dili po dili Katoliko, Adventista po na niyabag na. Pareho na sir. So pareha na mong duha because Backsliding. magkakuyog tres sa Amos. Magkakuyog ba di ang duha di magkasinabot? Wow. So nagpakasala mo duha. So pareha mo duha mga backslider. Bisan pag manimba pa mo pagkasabado, backslider gihapon mo. So ang inyong kalipay pagpista sa sexualization, imong gigasto ngadto sa dili magtotoo, contrast na siya sa seremonya sa kaminyoon nga gialaw ni Kristo sa panimalay. Okay? Pero ang imuhang sexualization, imong gi-enjoy sulod sa kaminyoon, nasulod ka sa seremonyas sa kasal sa gitugot sa balaang kasulatan. And that is a blessing. Amen. Okay? I hope na klaro na mga kaigsunan. Ang painamdam din ni San Pablo mga igsoon sa 1 Corinthians 10 verse 14, therefore, my dear friends, flee from idolatry. Og aduna pa siya doong pagpainamdam na all appearance of evil. Kinahanglan gyud mo palayo tanan na mga kaigsunan. Kung pa sa ng appearance of evil Tanang dagwayo sa pagkadautan. sa pintura, kung pa sa butang. Paminaw ni mo paminaw na to ng kanang dili to sala. Pero sa losama ra gyapon ang sangputalan. Ang appearance of evil ha, yato kag mall, wa ka na malit. Dayon. Sunset na sa Friday. Pero ka ba ko, sabi sa lanak ko ba ko na malit? Pero niya dagmol. Makasala di ko. Wa mo ko na malit. Kung naay magchismis na ako nga namalit ko, sila ang nakasala. Oh. So dili day sala apar nanismis sila ikaw nung danan nagchismis sila. Mao. Dito ka sa mall Friday night, wala man to kagipalit kaya di ka malit kay Sabado man to din ako small tambay lang ko diri lingkod-lingkod. Oh, what's the reason? So naghimo kag appearance of evil. Naghimo kag appearance of evil. Mingan na pa iban mga babae bugbok kag sayal, bunya ka nakitang pusod, niya maglakaw, labi na manimba pa gyud niya. Bugbok kag sayal niya, magpaatubang pa gyud sa pari, magpika-bika ba. Sala din na sa babae. Ingon ni babae, "Mama ko ba kung saan ko kasala?" Nya ang datos pulpito, unsam to pulpito. Sala niya pa niya. Ang problema gyud kay ang babae pag mubuog sayal, may gitagaan og part sa pulpito. Nya walay ka nang kuan ba, walay ka nang dresser diya sa ubos ba. So taas niya na kaangat pa jud. O label kay sa mata, nya di naman pwede manapo. So, mga kaigsuonan, usa may sala atong babae nga lingkod sa pulpito nga mubuog kay sayal. Wala si sala. Pero doon na si appearance of evil. Mo na appearance of evil mga kaigsuonan. So di kayan ang mga appearance of evil. Nanulog mo kwarto, baglaki ka morando ha. Nga naman, nag-prayer ban mi pastor. Prayer ban. Prayer ban lagi mo. Yes, wa mo makasala kay nag-prayer ban mo. Pero ang mga tao nakasala tungod sa inyo. Mo nang gitawag og appearance of evil. Okay? So thank you very much. What is lawful? Dinhi sa katapos sa mga bahin mga igsoon atong isgutan diri may tungod sa unsa kining ginatawag nga lawful and what is appropriate mga kaigsuonan. Therefore, sa kining ato ang memory text sa Corinthians 31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Kinahanglan atong buhaton tanan mga kaigsoon sa paghimaya nga sa Ginoo. Everything is permissible but not everything is beneficial. Tinuod nga gitugutan, so itawagan ni apan dili tanang butang nga gitugutan adunay maayong samputanan. 1 Corinthians 10:23 naay ginadawa ka concrete diri mga igsoon o lig-on kay nga pag nga situation ha. The butcher shop sold both of food sacrifice mo yung gisutan gina pastor to idols and food that had not been sacrificed. Sagol na to sila dito sa palengke, sa baligyanan og karne. The believer was not asked about the origin so as not to give the impression that they considered is or it unlawful to eat that kind of meat. So okay ra to kay nagsagol mo dito unta kabalo asa to gikan. But sa 1 Corinthians 10 verse 25,
But the unbeliever invited a believer to eat. The believer ate without question. Everything is permissible for him. But the host said that but the meat had been offered to an idol, therefore, so as not to offend the host's conscience, it was deemed inappropriate for the believer to partake of the meat. So, ingana bitaw mga kaigsunan, na doon natay kinahanglan balansi-balansihon karon nga labi na karon sa ato mga panahon mga igsoon. The basic principles behind these instructions are also two: the praise or to praise God in everything and to seek the benefit of others. Makahimaya pa ta sa Ginoo mga igsoon, makahatag pa ta or makahimo pa ta o kahatag pa tag comfort ngadto sa uban. Dili kay para lang ma-entertain ang uban bisan dili kahimaya sa Ginoo, okay lang buhaton lang gihapon. Ingana mga kaigsuonan ang kahitabo. That is to love God above all things and your neighbor as yourself, just as Jesus asked the rich young man. So pagpangutana sa katong batanong laki, katong dato nga batanong laki, nga nibiya na lang siya kay wala siya nakauyon sa gipasabot ni Jesus kaniya mga igsoon. Ing ana usab ang mahitabo karon sa panahon sa atong pagbarog sa atong prinsipyo diha sa Ginoo. Nanawag sa ako ba? Sa pastor, among mga pastor ba, mag-tour lagi na sila. Mag-tour ba? Asa sila kwarta gikuha? What do you think, pastor, asa sila kwarta gikuha? Man po sila laing source of income. Offering ra magud ang tithes. Ako wala ko kibalo kung sa tithes ba nagikuha. Di wa pa ko kabalo service and gathering ba nagikuha, pero kaya wa man ko na member of finance committee sa mission. Pero approve na. Siya ba bitaingon sa pastor kay amo disik pastor siya nga approve daw na. So lawful. Lawful. Wala daw sila kasalaan nang nagtour sila kay lawful lagi daw. Tinungtanan siya sa kuhay siya. Marag lain man pastor kay gikan man na sa donation, gikan sa offering. Iko lain po no kung gikan sa sweepstakes, ilang kwarta, ilang gigamit pag tour. Siya. Ano na lang mag-tour? Ko kano kayo po sa mga pastor dito ka tour. Ako kani gusto ko motor. Gusto ko motor yung stimo kalibutan ko na pa lang kung pwede pa lang. Kung kalain po ninyo mga pastor niya, may ignorante, kaya waka sa aeroplano, waka gawa sinasod, waka tunob o hulilan, lain po kayo. Sa bitaw po, no? Ikaw ba na malipay mo, kung na inyong mga pastors, makalaag, manang sa ako, diha pa ko sa mission sa una na kauban pa ko, madunggan ako nga mag-meeting, mingon sila nga, mangita tingilitag suruyan nga kanang educational, makatabang. Oo, nga makatabang sa atong ministry. Sa ito, pag-ibalansin sa leadership sa mission. Nga, dili po, baka yung mga membro ba nga, tayo sa manto, yung lagi adtog ka ng, Uy, pulos. giadtog, kung saan lugar na ka ng sugalan. Sa Vegas lang. Oo, Las Vegas, sweet lagi ko. Oo. Listen po, no? Nag-tour ang mga pastor sa Las Vegas, pero rin na po na maayo, tingali. So, offensive na kayo. Although legal siya kay approve na committee, pero ang suruyan Las Vegas, di po na may oka, mga to ka ng Thailand nga Tiger Show. Tiger Show. Tigers ba? Tigers. Dili Tiger Show. Dili Tigers. No, mga Tigers, mag-show dito, mag-shower dance, okay? So, dili po maayo. So, ang ilang gihimo mga kaigsunan para ma-meet it at the center, na walay mabikil, walay ma-offend, kinahanglan, educational, related sa ministry. Amen. Manang Holy Land, sa lubnganan ni Abraham Laro sa Hong Kong, sa Imshaben, mga heritage nga mga lugar kanito. So, mao na decision sa leadership sa mission nga dito sila manuroy para mahimong kabakatabang sa ilang ministry. Amen. Okay. Anyway, magamit mo ito na ng mga illustration pag abot ito. Pagpadasig doon sa mga kaigsunan. That is one of the example nga naningkamot atong leadership nga dili ma-offend ang mga masabtan ra gihapon. Amen. Nganong nagtour. Sa katapusang bahin din ni kang Sister Ellen with the Acts of Apostles 3:16, the apostle adjured the Corinthians, let him that thinking he standeth take heed lest he fall. Pagpahinomdom ni matag sa mga igsoon nga magbinantayon kita. Should they become boastful and self-confident, neglecting to watch and pray? Nga dili ta makahimo mga igsoon sa pagkailimot sa pag-ampo kanunay o sa pagbantay, sa pagtawag kanunay sa Ginoo. They would fall into grievous sin and calling down upon themselves the wrath of God. Paul urged his brethren to ask themselves what influence their words and deeds would have upon others and to do nothing. However, innocence in itself that would seem to sanction idolatry or offend the scruples of those who might be weak in faith
Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Pagpahinumdum ni sumutag usa ka nato mga igsoon, nga sa tanan nato nga pagabuhaton makahatag sa paghimaya ngadto sa Dios ug makahatag og dugang kadasigon sa mga katawan nga nagatan-aw sa matag atong lihok. Sa katapusan paragraph, sunod ana nga paragraph sa kay ni Ellen White sa The Acts of the Apostles, page 316, matod pa niya, nisan pa ato ng sa Bisaya, ang punto natong kwaon, kanang pag-ingon ni Paul nga likayan ang idolatry ug ang fornication, kana tanan ang bottom line ana is selfishness. Sa to pa, kung likayan nato, aron malikayan nato ng duha, mga kaigsunan, atong likayan ang atong kaugalingon. Tama ang giingon ni Jesus Christ nga if anyone wants to follow me, deny himself and take up his cross. Pasana iyahang biyai, kalimti ang imong kaugalingon o pasana ang imuhang cross. So ato masabtan mga pinangga kung kapamilya kaigsunan nga kining sala nga gisgutan dito sa Korinto may tungod sa pagkamahigugmaon sa kaugalingon. Mabuhat po ni posible sa atong panahon karon. Pero malikayan kining tanan. Kung kitang tanan magbuhat sa buluhaton sa Ginoo nga selfless. Ginoo nay bahala, magbuhat ta sa buluhaton sa Ginoo, siya nay bahala tanan. Ang Dios nay mo pakaon nato, ang Dios nay mo atiman kanato. Siya na tanan, wala na tay saligan pa. Ug di nato na mahimo ang pagpatuyang sa kaugalingon sa fornication, o di na nato mahimo ang pagpatuyang sa kaugalingon sa appetite and idolatry. Si Kristo ang atong sundon kay siya ang modelo sa selfless love. Gugma nga wala giapil ang kaugalingon. Gugma nga dili sentro ang kaugalingon. Ang sentro mao si Jesus Christ. Amen. Pinagi ni mga kaigsuonan, tapiton ko ikaw sa pagampo alang sa atong pagpangamuyo sa atong Dios. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakig-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Dalaygon ikaw nga nagatudlo kanamo nga aron malikayan ang kalibutanong gana sa kalibutan. Among likayan ang among kaugalingong gana sa kinabuhi. Ang amo nang ipalabi ang imong tumong, imong kalabuton kay magsunod kami kanimo. Ikaw ang among manluluwas ug ikaw ang among Ginoo ug kami mag-alagad kanimo. Bit-bit ang among cross nga magsunod kanimo. Amahan pasalua kami sa mga salat. Salamat sa tanang mga sponsors o mga donors ug sa tanang mga nagtan-aw nini nga programa ug nagapaminaw nga imo silang panalanginan. Hinaot to Dios magadagaya pa imong grasya karoy kanila kanamong tanan ug ikaw magapabilin nga magmatinud-anon kanamo maingon nga usab kami nagamatinud-anon kanimo. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo kini among gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabili niini nga taknaa. Salamat usab sa imong makanunayong pagsuporta niini nga bulhaton. Kamo makahimo sa pagpadayon sa pagsupport financially. Pinagi sa imong pagpadala niini atong GCash number nga mo ang 0909-3633905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, kang Brother Gadi Navarro, maayong gabi everyone. Watching from the Philippines. Wow. Doon natay viewer from the Philippines. Kumusta ang Pilipinas, mga kapatid? Kumusta na dyan ang ating politika? Watay labot ng politika. Okay, kang Tulio Jeeper. Maayong gabi, si Jenny Mantingalini. Maayong gabi, Pastor o Brother Chumar. Kang Ricky Gocon. Maayong gabi, Pastor and Brad Jomar. And God bless you both padayon sa pagsangyaw sa may balita nga mao si Ginoong Hesus. Si David Hermo Sr. sa 40 and GM ni Magigala. Ngayong gabi, Pastor V and Brother Jomar watching from Valencia City, Bukidnon. Arnel Mier, Suwandini, God bless Pastor. And Elsa Chico, God bless Pastor. Hello kaninyo mga igsoon. Dina Joso Abram is watching. Hi, mayong gabi sa tanan from Binita. Ersaba, Josepina, Singkol. Good evening, Pastor V and Brad Jones. Vic Juso, good evening, Pastor and Brad Jomar. Anan Nanette Amarelia Velarde,
God bless both of you, Pastor. Sandy Digara, good evening, Pastor V. And Brad Jomar, Lourdes Saludo, maayong gabi, Pastor V o Brad Jomar. Ang magpalain ka ninyo, mga igsoon. Ikan kang Bianci SN Blog. Good evening, Pastor V and Brother Chumar. Sa Brother Sister Saludo Lourdes, may gabi, Pastor V and Brother Chumar, and Adeline Baratas. Good evening, Pastor Bilabir and Brother Chumar from Malay Balay, Bukidnon. Isabel Hamis, Yes. good evening, Pastor. Kaya ba ni? Sydney Lapinig Loyas, amen. Ang magapanalangin ka ninyo, mga kaigsonan. Okay, sila rin na Aguilon Sigero. Okay. Ma'am Mian Medidas also watching. Hello kanimo, ma'am. Sa tanang staff, doctors, o mga pasyente o nagpatronize sa Medidas Medical Center Hospital or Age Corporated. Okay, thank you very much mga pinangga kong kapamilya. Karong Sabado, nalimtan ako announce, I missed to announce to inform you nga dunay fellowship ang Digos karong Sabado. No, please ang tanang mga supporters sa LCM sa Digos City, Digos Davao del Sur, hangyo nga magtapok sa atoang video sa proposed venue LCMBN studio dinhi sa Balutakay, Digos City. Thank you very much. God bless you and more power to you. On God's behalf, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That will birth, hold into God's word. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on, it is day. Press on, it's coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out